Magandang araw mga bata! Ako si Ate Pia, ang inyong kaibigang Art Angel. Nako, sigurado ako kilala ninyo yung mga guests natin ngayong araw na ito. Sina Ella, si Miguel, si Kurt, at si Sam. Dahil sila yung Final Four ng Starstruck Kids! Nako, may mga art challenge ako para sa kanilang apat ngayong araw. Kids, kaya nyo kaya yung mga challenge ko para sa inyo? Kasi wow! hilig ko Ganun ba? O sige, edi ibig sabihin kailangan na nating umpisahan. Kaya mga bata, sasamahan nyo kami ha. At espesyal ang ating programa ngayong araw na ito. Dahil Starstruck goes Artstruck! Dream, believe, survive, Artstruck Kids! Ngayong umaga sa Art Angel, gagawa si Kurt ng chess set na karton. Cellphone holder naman ang gagawin ni Ella. Si Miguel, Father's Day banner. At fingerprinted gift wrapper naman para kay Sam. Starstruck goes Artstruck! O mga bata, kasama ko naman ngayon si Miguel dahil tutulungan niya tayo sa paggawa ng Father's Day banner. O Miguel, ready ka na? Ready na po. O ano yung mga kailangan natin? Ang gagamitin natin, puncher, yarn, color paper, Manila paper, crayon, pencil, marker, gunting, glue. Ayan, so kompleto na yung materials natin. Pwede na nating umpisahan. Okay. So, ang una natin gagawin ay itutupi natin ng pahalang yung ating Manila paper. Tapos, gugupitin natin ito. Oh, excuse me. Ayun. Susunod natin gagawin, ipagdidikit natin ngayon yung dalawang pahabang piraso ng Manila paper. Gagamitin natin yung ating pandikit. Tapos, ngayon, ipamigyan natin tapos, bibigyan siya para talagang ngayon, kailangan nating patuyuin yung Manila paper. So, itatabi muna natin ito. Ngayon, ang kailangan natin gawin, kukunin natin yung makukulay na papel o colored paper. Tapos, dito natin isusulat yung mga letra na bubuo sa Happy Father's Day. Tapos, isa-isa nating gugupitin. Yung yarn, mamaya pa yung yarn. Ngayon, gagawa naman tayo ng iba't ibang disenyo. Ang gagawin natin, mga bahagi ng katawan. Tapos, gugupitin ulit natin dahil ididikit natin ito dun sa Father's Day banner natin. Ayan! Pwede na natin gamitin yung mga marker o yung mga crayon para sa mga detalye dun sa ating disenyo. Ayun! Ngayon na nagupit na natin yung mga bahagi ng katawan at yung mga letra, pwede na natin itong idikit dun sa ating banner o yung Manila paper. Ang huling hakbang natin ngayon, bubutasan natin yung ating banner para malagyan natin ito ng yarn, tapos pwede na nating isabit. Pagka-punch ninyo ng butas dun sa inyong Father's Day banner, pwede nyo na itong talian ng yarn. O ayan, tapos na ang ating Happy Father's Day banner! Yay! Cute, di ba, Miguel? Huwag kayong aalis, gagawa naman tayo ng cellphone holder para kay tatay sa pagbabalik ng isa namang espesyal na cellphone holder ang gagawin natin ngayon kasama ni Ella. Ella, ano ba yung mga kailangan natin para sa ating espesyal na cellphone holder na pwede ibigay kay tatay? Ang box po, Mga karton. ang crayons po, gunting, glue, tape, marker, pencil, lata, lumang magazine, at saka po lumang Folder! Okay, ayan. So, kompleto na yung mga materyales natin. Ang unang gagawin, babalutan ng Oslo paper yung buong karton. Pagkatapos, bubutasan natin yung ibabaw ng karton dahil dito natin ipapasok yung mga resibo, o kaya lumang papel, mga kung ano-ano.
Pagkatapos nating magupit yung ibabaw ng kahon, maglalagay tayo ng pandikit tulad ng ginagawa ni Ella dito sa gilid. Tapos, ididikit lang natin yung papel para lang hindi siya nakausli. Ayan. So, pagkatapos, babalutan naman natin yung lumang lata. Ang gagamitin namin ni Ella ay yung lumang magazine para makulay. Tapos, gamit ang tape o glue, ididikit na natin yung lata dun sa lumang karton. Ang susunod natin gagawin ngayon ay i-drawing na natin yung disenyo dun sa ating special cellphone holder. So, ikaw, Ella, ano bang gusto mong i-drawing? Kotse. Kotse. O sige, ako dahil may mga paru-paro dito sa harapan, gagawa ako ng isang hardin. Gamit ang marker, pwede nyo itong i-trace o kaya naman, pwede nyo gamitin yung mga crayons para kulayan ito. Para mas maganda. Pwede na natin itong dagdagan ng picture. Kunin nyo yung paborito ninyong picture na kasama si Daddy. Tapos, gugupitin natin tulad nung kay Ella. Tapos, ididikit natin dito. Ang picture na ilalagay ko, yung picture ni Ella para pwede niya itong i-display sa kanyang bahay. Ayan mga bata, ito yung ginawa namin ni Ella na espesyal na cellphone holder. Dito, nilagay ko yung picture ni Ella sa gitna ng puno. Sa'yo nga, Ella, pwedeng patingin? Ano ba yung dinowing mo? Car, upuan. Upuan. At saka po clouds, flower. Wow, At saka ang po dami. sun, at saka po tree. Tree. Wow, ang ganda. O mga bata, hindi ba madali lang gumawa ng espesyal na cellphone holder? Pwede natin itong iregalo kay tatay ngayong Father's Day. Subukan niyo rin gumawa. O mga bata, kasama ko naman ngayon si Sam. At yung gagawin namin, talagang paborito namin ni Sam at lagi namin ginagawa. Ano nga ulit yung tawag dun, Sam? Fingerprint. Ayun, fingerprints. Ano nga ba ulit yung fingerprints, Sam? Magdodrawing ka tapos ginagamit mo yung mga darili. Tama, magdodrawing tayo gamit yung mga daliri natin. Ate Pia, anong mga kailangan natin para sa project na ito? Simple lang, kailangan natin ng iba't ibang kulay ng poster paint. Tapos, maghanda rin tayo ng mga styrofoam plate. At syempre, importante, yung Manila paper dahil ito yung gagamitin natin na pambalot at dito natin ilalagay yung mga disenyo. Oh, ready ka na, Sam? Opo. Ang una natin gagawin, kukuha tayo ng mga kulay na gusto natin gamitin at ilalagay natin sa styrofoam plate. Hahaluan natin ito ng konting tubig. Ang susunod natin gagawin, iisipin natin ngayon kung anong disenyo ang gusto nating ilagay dun sa ating pambalot. Ikaw, Sam, ano ba yung gusto mong design para dun sa gift wrapper? Butterfly. Ngayon, ilulubog na natin yung mga daliri natin dun sa pintura, tapos uumpisahan na natin yung paglagay ng mga disenyo. Ready ka na, Sam? Sam, gusto mo share tayo sa ayan mga bata, tapos na namin ni Sam yung aming fingerprint gift wrapper. Sam, ang ganda naman nung ginawa mo. Ano ba yung mga nilagay mo dun sa gift wrapper mo? Ito bear, mama bear. Ito mama bear, ito Ayan. baby bear. Tapos ito? Butterfly. Ito mang kamay ko. Kamay mo. Tapos, Ayan. ito naman flower. Flower. Ito yung aeroplanong nabalip. Naku! O sige, ako naman, gumawa ako puro bulaklak. Ayan, di ba? Bagay din. Pwede na siyang pambalot ng kahit anong regalo. O di ba mga bata, madali lang gumawa ng fingerprint gift wrapper? Subukan niyo rin, ha? O mga bata, gagawa tayo ngayon ng chess set at kasama natin isa sa 4 na Starstruck Kids finalists, si Kurt. At dahil Father's Day ngayon, kasama niya ang kanyang Daddy Erwin. O, Daddy Erwin, handa na ba kayo para sa ating art project ngayon? Opo, handa na po, Ate Pia. Ang galing naman! O, ang mga kailangan natin, simple lang. Ano nga ba yun ulit, Kurt, yung mga kailangan natin? Lumang kahon ng sapatos, makukulay na papel, at lumang folder. Siyempre, kailangan din natin ng
gunting, lapis, saka tape. At syempre, pictures ng mga friends or family. Ayan, okay. O di kompleto na yung mga materyales natin. Pwede na nating umpisahan. Okay. Okay, so ang una natin gagawin ay yung chessboard. Ang gagamitin natin dito ay yung takip ng lumang kahon ng sapatos. Ngayon, kailangan natin ng dalawa. So ang gagawin natin, gagamitin natin yung ilalim ng kahon para dun sa isa pang bahagi ng ating chessboard. So una natin gagawin, ilalagay natin dito sa ilalim. Yung tapos, ngayon, kailangan mo siyang i-trace para mamarkahan natin. Pagka namarkahan na natin yung ilalim ng kahon, pwede na natin itong gupitin. Teka muna. Tandaan, humingi ng tulong kina tatay o nanay sa paggamit ng gunting. So ngayon, dalawa na yung ating takip. Pwede na nating umpisahan yung ating chessboard. Ang gagawin natin, tatakpan natin ito nung makukulay na papel. Ayan, Kurt, ikaw yung pumili kung anong kulay ang gusto mo. Green. Green! Okay, sige, eto. Takpan na natin. Tulungan mo ako sa pagtakip, ha? Idikit mo siya sa kahon. Tapos, doon naman sa kabila. Okay. Ngayon, kukuha tayo ng isa pang kulay para magawa natin yung mga maliliit na parisukat dun sa ating chessboard. So, Kurt, pili ka ulit ng isa pang kulay. Violet po. Violet. O sige, gagamitin natin yung violet. Tapos, kunin natin yung violet na paper. Tapos, ang gagawin natin, titiklupin lang natin. Siguro, mga 4 na beses. Tapos, yung strips, gagawin nating maliliit na parisukat o square. Kailangan natin 32 piraso. So, magpapatulong tayo sa kung sino man nasa bahay. So, gupitin muna natin yung strips, tapos gagawin natin yung maliliit na parisukat. So ngayon, kumpleto na yung ating 32 o 32 mga parisukat. Pwede na natin itong idikit dun sa ating chessboard. Ang gagawin natin, ididikit natin dito sa pinakakanto. Tapos, pagkadikit natin dito sa pinakakanto, mag-iiwan tayo ng konting puwang para mukhang salit-salitan yung ating mga parisukat. So, sa isang hilera, meron tayong 4 na violet square. Ayan, kompleto na yung ating pieces. Patingin nga, Kurt, anong itsura ng ating chessboard? Ayan, o, diba? Ang ganda na niyang tingnan. So, gagawin natin, kunin natin yung lumang folder, tapos gugupitin natin, gagawa tayo ng mga strips. Kailangan natin ng 32 strips. Tapos, yung bawat strip, itutupi natin para nakatayo siya at pwede natin gamitin na chess piece. So ngayon, kumpleto na yung 32 stand para sa ating chess pieces. Kailangan naman, iba-iba yung itsura niya. So ang gagawin natin, gugupit tayo ng maliliit na piraso ng makukulay na papel, tapos ididikit natin dito sa ating lumang folder. Tapos, pagkatapos nun, gagawan natin ng damit yung mga chess pieces natin para alam natin kung ano yung pawn, ano yung rook, ano yung knight, obispo, at iba pa. Ayan, so meron na kaming mga inihandang mga chess pieces. Tapos, ganito yung magiging itsura niya kapag tapos na. Kasi pagkatapos na yung gupitin yung mga makukulay na papel, pwede nyo na siyang idikit dun sa lumang folder. Ito yung magiging itsura ng queen. Tapos, ito yung itsura ng ating king. Tapos, meron din kaming ginawang obispo. Ito yung magiging itsura ng rook. Ito naman yung knight. Tapos, ganito naman yung itsura ng ating pawn. Ngayon, kulang ng muka yung ating mga chess pieces. So, meron kami yung mga litrato ng ating mga starstruck kids. Sino to? Sino to? Kurt. Si Kurt! Okay, so gagawin natin, gugupitin natin yung litrato para pabilog siya. Ayan. Hala! Pagkatapos, ididikit na natin siya sa chess piece. Okay, kompleto na siya. Wow! Oh, ang ganda na ng chess set natin. Kurt, nagustuhan mo ba? Opo, nagustuhan ko po. Eh di pwede na kayong maglaro ng chess ng daddy mo. Ay, hindi pa po. Kasi po, hindi pa po ako ganang magaling mag-chess. Ah, ganun ba? Eh di, magpapaturo ka na lang sa daddy mo. Opo.
Sige nga, umpisahan natin. Kunwari, ilalagay natin dito. O mga bata, di ba madali lang gumawa ng chess set na karton? Subukan nyo rin gumawa. Mga batang Art Angel! Nandito na ang mga drawings na pinadala niyo sa amin. Palakpakan naman dyan! Munting kamay, malikhain, itanghal ang aking galing. Kaninong drawing, saan galing? Tingnan natin at panoorin. Salamat sa inyong lahat sa padala ninyong likha. Kayo husay at masinig lahat kami. O mga bata, meron din ba kayong mga drawings na gusto ninyong ipagmalaki? Ipadala nyo lang sa amin dito sa Art Angel. Hihintayin ko yung mga padala nyo, ha? O mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating programa ngayong araw na ito? Ang dami nating nagawang mga art project, diba? Nakagawa tayo ng chess set sa tulong ni Kurt. Tapos, tinulungan din tayo ni Miguel na gumawa ng Father's Day banner. Si Ella naman, tinulungan tayong gumawa ng espesyal na cellphone holder. At pinakita sa atin ni Sam kung paano gumawa ng finger-painted gift wrapper. Nako, dahil dyan, masasabi ko talaga na survive ng ating Starstruck Final Four Kids ang kanilang art challenge. Kaya, palakpakan naman dyan! Yay! Sa mga kids, hanggang sa susunod ha, marami pa rin tayong iisipin at gagawin ng mga art project. Kaya mga kids, lagi natin tandaan dito sa Art Angel, kung kaya natin isipin, kaya natin gawin. Hanggang sa susunod, ako si Ate Pia Arcangel, ang inyong Art Angel. Paalam! See you next time! See you next time!